What's up mga kabahay? So, pagkatuloy natin yung paggawa natin dito sa Phase 12, dito sa Deca Clark, no? Ayan, inooperahan na nila Mike, Dr. Mike. Dr. Mike! Yes! Inooperahan na nila yung mga, ano rito, no? Mga tubo. Kasakit kasi. Oo, kasi yung mga bituka, pinapalabas nila. Ay, pinapalitaw namin yung, ano dito, yung main drain pipe na to, yung tres. Kasi magkukonect kami ng drain dito. Papasok dito sa bar cafe. Tapos magpapasok kami ng water supply. Papasok dyan sa cafe. Ito naman, gagawa kami ng maliit na kanal dito straight sa kennel area. Dito sa baba ng wall na nakatiles na to sa hangganan. Para pag nag-spray dito, pag nakatiles na to, may mga aso nag-spray, mahulog lang yung dumi. And then, masushoot dun sa pinaka-catch basin dyan. Tapasok naman dito sa drain. At mag-exit siya dun. Tapos naman, pag after namin magawa yan, pwede na kami mag-tiles dito sa wall. Ayan. Kasi hindi mo na kami nag-tiles sa wall, siyempre yung vibration nagpupukpok. Baka maapektuhan, baka malaglag pa yung mga tiles natin. Maapektuhan yung tibay. So pagtapos nito, nalinya na namin lahat. Makakapag-ano na tayo, makakapag-tiles na tayo sa wall. Dito naman sa master's bedroom, ayan. Pinapalinis natin kay Puro itong master's bedroom. Kasi mamaya, ilalagay muna pansamantala nila mami yung mga dog dito na yung mga corgi dog. Mamaya, pagka natuloy, i-try natin kung pagpaalam natin kung pwede natin silang kuhanan ng video para makita nyo. Ito nga pala yung sample ng isang corgi, no? Troy! Sit. Clean. Shit! Oh, shit! Hindi, joke lang mga kabahay. Mamaya yun. At mamaya, ito nga pala, no, yung gumagawa tayo ng cutting list kasi ayon dito sa yung gagawin nating bed frame with the storage, bali ganyan siya. Drawing lang siya na wala siyang plano. Para siya naka-floating. So dahil wala naman siyang plano kung paano gagawin, tayo na yung gumawa. Ayan. Gumagawa tayo ng cutting list natin. Gumagawa tayo ng sketch natin paano natin siya bubuwin. Kaya gumagawa tayo ng cutting list. Magka-cut na tayo mamaya. At kung di tayo masyadong magiging busy mamaya, dahil mamaya baka pumunta kami ng Milcon, kung di matuloy, ma-assemble natin to mamaya. Kung di naman, bukas natin to assemble and papakita ko sa inyo. Abangan nyo yun mamaya mga kabahay. So bali ganito yung gagawin natin. I-achieve natin tong drawer na to. Hindi ko lang alam kung drawer din to. Kasi kung ipapagawa nilang drawer to. Kasi nga yung reinforce dito ang iniisip natin. Yung sasalo dito, no? Pag ginawa rin drawer to. Kasi kung drawing ang pagbabasehan natin, kung itong picture, hindi ito drawer. Parang false drawer lang siya. Kasi wala siyang siwang dito. Ito lang yung merong gap. Ibig sabihin, ito lang yung bumubukas. Ito, parang design lang to. Pero support ito dito sa pinakasahig niya. So, kaya naman natin gawin paraan na gawin din itong drawer. Kung paano natin siya re-reinforce. Yun ang pag-iisipan natin. Kung ipapatuloy nila na drawer yan. Pero kung hindi, ipipix lang natin yan sa ilalim. So, yun mga kabahay, mamaya naman, mag-aasinta na sila dun ng hollow block sa may bakod sa Phase 4 project. Mamaya pupunta tayo dun mga kabahay para may ipakita ko sa inyo.
Yun, so pinapa-start na natin yung framing ng ating ano no, nung ating storage mga kabahay no. Storage slash wall divider dito. Partition wall. Yan. Itong opening na to sa pinto ito. Ito yung pinto na gagamitin. Yan. Bali magkakaroon tayo ng mga shelves dito sa loob kasi nga storage ito. Tapos pagpasok mo rito, ito yung access papunta sa press ko dito. Doon natin maingay si Mike. Ito yung access papunta rito sa laundry area. Tapos yung partition wall na ginagawa natin or yung wall ng storage is ito yung magiging cladding niya ito. Sasara muna natin siya gamit yung after ng framing, sasara natin siya gamit yung ating Santa Clara na 10mm na plywood. Then ididikit lang natin to gamit yung no more nails. So yun mga kabahay no. Nakapagtabas na rin tayo ng mga framing natin sa gagawin nating bed frame with storage. Ito nga. Yan. Tapos dito, tinatabas naman natin yung pangilalim niya. Ito. So may magiging medyo mabigat itong bed frame na ito mga kabahay. Kasi nga, basta ipapakita ko na lang sa inyo kung bakit. Kasi kailangan niya ng sahig sa ilalim. Hindi ka mga mga dati natin ginagawa na yung tiles is yun na rin yung sahig niya. Pero dahil dito, ayon doon sa design, kailangan meron siya sahig kasi nga kung mapapansin nyo kung susundan natin dito yung sample ito yun meron siya sahig and then ayan, dahil meron din siyang drawer yan. Pero hindi natin ito susundan yun dito sa taas niya ng baseboard ito na-open na lang ito lang susundan natin na-open may pocket siya doon pero ito shelves wala na to yan. So doon naman sa kabila punta tayo sa kabila para makita natin nagawa nila doon. Kaya guys, saglit. So ito na yung nagawa nila Mike mga kabahay, no? Yan. So bukas, baka may sara na namin to ng Santa Clara plywood. Yun, so liliko siya doon. Pero yung cladding dito na sa harap, tapos yung pinto, mga 2 meters lang siya. Yan, so punta muna tayo sa kabila. Yan, so dito naman sa kabila, nakapag-pile na sila ng hollow blocks, no? Nakapag-sinta na sila rito. Bali ganyan lang siya kataas. Tapos bakal na siya na grill. Patayo lang na ganyan. Yan. Tapos naporma na rin ni paring Roel yung poste natin. At magpiprepare na sila para buhusan ngayon yan. Para bukas yun naman. Kasi paring Roy, ito naman yung binabanatan yung kabilang side. Ganito lang din yung level niyan. Parehas lang. Tapos sa harap wala nang concrete yan na hollow blocks. Bali gate na yan. 4 na fold na tubular gate. Yun ang gusto nila ma'am dyan. Katulad nun. Pero open lang siya. Yan, para presko daw. Tapos ito concrete ano lang to. Concrete na flooring lang. Yan. Saka dumating na nga pala yung mga disingko natin na hollow blocks, no? Yun. Yung gagamitin natin yan para sa kitchen. Dito. Pakita ko sa inyo. Para bukas ma-start na rin tong masintahan. Gagamitin natin yung disingko sa side na to. Pero dito D4 lang. Kaya D4 lang dito. Para kasama na yung plastering is hindi naman tayo lalagpas na rito. Sa thickness na to. Dito naman ang dahilan ko kaya D5 ang pinabili ko rito. Kasi nga itatago natin to sa hollow block. At meron pang isa dito. Or dito sa side na to. Para naman sa downspout ng gutter natin. Ng inside gutter. Kung D4 pwede rin naman. Kaso kung D4 ganito. Halos mabubutas siya ng tagusan para matago natin to, no? So mas pinili natin yung makapal para maitago natin to. Kaya D5 dyan, para may tibay pa rin, at least kahit magsinsil tayo sa harap, may tibay pa rin. Yun yung purpose natin dyan mga kabahay, no? After natin masarahan ito, pwede na tayong mag-framing ng ating trusses dito. Yun yung gagawin natin yung mga kabahay. So yun, nagpiprepare sila ng halo para mabuhusan ngayong poste ngayong araw. Ayan, alas 4, kaya pa yan. So yun, abangan yung mga kabahay. Yung ginagawa natin doon mamaya.
So, bali ito naman yung nagawa dito sa kabilang project ng mga kabahay, dito sa phase 4, no? Bali nakatayo din dalawang poste na rebar. Tapos ito nabuhusan na kalahati pa lang. Alas 5 na kasi. Yung medyo natirang halo lang. Tapos ito yung puting nabuhusan na rin. Hanggang dito. Tapos nakapagasinta na rito, dalawang patong na lang to. Tapos yun, bali ganun lang yung kataas. Ayan. Shoutout nga pala doon sa driver ng helicopter. Ang ingay. At shoutout nga pala kay Mylene Era watching from Hong Kong. Shoutout daw, pinapasabi ni paring Roel. Mag-ingat ka daw dyan palagi. Tsaka shoutout din kay sa kabahay natin sila Nonoy de la Peña, Rolls Royce, tsaka kay Noli Valencia. Shoutout kay Aljena Bet de Matingkal at kay Crispel number 10. Yun. So yun mga kabahay, hapon na naman, tapos na naman yung maghapon. So, pagpatuloy natin uli bukas, hanggang dito na lang yung vlog natin sa araw na ito. Salamat sa panonood mga kabahay.